Ang dambuhalang elepante na iyon ay malapit ng gawing flatbread ang babaeng ito. Malakas nitong tinapak ang kanyang paa. Nagkalat ang lupa at mga bato sa ilalim. Bigla, nagulat ito at nagpanik. Sa ilalim ng kanyang paa ay isang braso. Si Hipyang ito. Winasiwas niya ang kanyang kamay, pinapalipad ang mabahong paa. Umalis ka sa daan. Ang Mango Demon Elephant ay talagang napigilan. Ang kanyang mga pulang mata ay nakatingin pa rin sa kanya. Mukhang mahigpit na pinipiga ni Hipyang ang isang bagay, at ang trunk ng Mango Demon Elephant ay naglaho. Hinawakan niya ito at pinaikot sa hangin ng ilang dosenang beses. Matapos bigyan ito ng thrill ride, malakas itong itinapon ni Hipyang na parang punching bag. Umalis ka. Ang maliit na elepante ay lumipad ng diretsyo sa pader ng arena, tiyak na kakain ng lugaw sa halip na kanin. At ang Mango Demon Elephant ay nakasabit sa pader. Lahat sa paligid ay muling nagulat. Tanging si Hipyang lang ang nagtanong sa binata, ayos ka lang ba? Nagtsismisan. Ang mga taong nanunood, sa arena, tulala talaga. Anong nangyari? Lahat ay usok, hindi ko makita ng malinaw. Sino ang naghagis ng elepante sa pader? Dahan-daang nawala ang alikabok, inilalabas ang figure ni Ma Wei. Bago ang anumang iba pa, itinuro ng isang tao ang matanda at idineklara na parang halata, tingnan. Siya ang old hero. Kaya, si Old Man Ma Wei ang nakakuha ng lahat ng MVP glory para sa round na ito. Patuloy silang nagdiwang, bayani at makapangyarihan. Hindi magagapi ang old hero. Hindi pinansin ni Hipyang at kinausap ang babae, salamat sa pag-aalaga sa akin habang pumila. Dong Yu, ayos ka ba? Nagulat ang babae, ikaw ang walang silbi niyang master. Hindi inaasahan, may ilang malalakas na bibig sa likod nila na patuloy na nagpaparinig tungkol kay Hipyang. Ang old hero ay talagang mabait. Laging kasama ang walang silbi na basura na ito kapag nagil iligtas ng tao. Siguro siya ang estudyante ng old hero. Naiinggit ako sa kanya na mayroon siyang ganoong kalakas na guro. Ngunit sa pagkakataong ito, umaasa siya sa kanyang guro para sa grupang. Sa susunod, patay na siya, sigurado. Matapos ang laban na ito, muling nagtipon ang lahat sa labas. Naghihintay si Tung dito, nagrereklamo, namatay ako sa pagkabagot. Hindi pa nga nila kami pinayagan na manood kay Shifu na bugbugin ng demonyo. Kalmadong sumagot si Li Qing, ang halimaw na ganoon, kahit kumilos si Shifu, wala nang makikita pa. Pero si Tong, patuloy na nagrereklamo, gusto ko lang makita kung may potential ang maliit na kapatid na iyon na alagaan si Shifu at ako. Nagkaroon ng matinding panginginig si Li Qing. Itigil mo na ang paghahanap ng Shimo para kay Shifu, okay? Habang nag-aaway sila, inihayag ng isang boses ng kapatid, tapos na ang oras. Lahat ng mga kalahok sa survival round, tapos na kayo. Ang mga hindi bumagsak ay agad na kwalipikado para sa level up. Halos nauubusan na ng hininga si Hipyang. Humihikab siya na parang hipo, linisin, pagkatapos matulog ulit. Tanging si Ma Wei lang ang nakatayo doon, nanamnamin ng mga palekpak, nasisiyahan sa bawat sandali. Walang ano-ano, isang asong lobo na nakalimutan magpabakuna ang sumugod kay Ma Wei. Nagkarambola at naglaban sila, mukhang katawa-tawa. Sumisigaw si Ma Wei, huwag. Tumigil ka. Ang mga kabataan sa stands ay tuluyan nang nawala sa sarili. Bakit walang ginagawa ang bayani na iyon tungkol sa lobo? Siguro dog lover siya. Anong tunay na bayani na nagpapakita ng pagmamahal sa lahat ng maliliit na hayop? Wala pa rin sa bahay si Hipyang. Umakyat siya sa pinakamataas na punto at nagreklamo, napakababaw. Malinaw kung nakita ang ilang interesanteng demonyo. Bakit hindi nila pinakawalan? Nagluluto na naman ang Blood Oldster at ang kanyang mga disipulo. Master, ang binata sa likod ng old hero, ang isa na may hindi alam na pinagmulan, ay napakalakas. Siya kaya ang hinahanap ng Demon Realm. Isa sa mga kalahok sa insidente ng Little Wang Family Village. Patuloy na nagdaragdag ng impormasyon ang disipulo. Sinabi ng envoy mula sa Demon Realm na maaaring pumunta ang taong iyon sa Demon Fighting Arena. Galit na galit ang Blood Oldster. Nagsimula siyang magbigay ng utos para sa susunod na laban, ihanda niyo siya ng kaunti.
Para hindi masabi ng Demon Realm na kinukuha natin ang kanilang mga benepisyo nang walang ginagawa nitong mga nakaraang taon. Samantala, sa One Land Country, sina Hu Chi Di, B at Chu ay casual na nagpapalamig sa isang bangka, nag-e-enjoy sa tanawin. Bigla, dumating si Chunfang na tumatakbo, natataranta, mahal na hari. Sa isang kisap mata, tumalon siya sa bangka ng napakabilis. Nagalit ang mga mata ni Chu at tinitigan niya ang babae, napakabilis mo. Gagambalin mo ang paglinang ni kamahalan. Natamaan si Chunfang sa ulo at umungol. Kalmado pa rin si Bai Fei at nagtanong, ano iyan? Naglabas si Chunfang ng isang libro, iniharap ito ng magalang, mahal na hari, nakahanap ako ng isang kamanghamanghang libro. Tiyak na magdudulot ito ng kagalakan sa inyong nakababagot na mga araw ng paglinang. Nakita ang kanyang kasiglahan, sumagot si Bai Fei, Chunfang, matagal ko nang narating ang yugto ng hindi pagiging masaya dahil sa mga bagay-bagay at hindi na naapektuhan ng aking sarili. Hayaan mong tingnan ko. Pagkabasa niya, nakita niya ang tatlong salita, Yan'anji's Chronicle. Nag-react si Bai Fei na parang may rabies at lubusang sinira ang libro. Pinunit niya at kinagat, determinado na durugan ang libro sa 100 piraso at sunugin. Nangunguya, ayokong basahin ang librong ito. Susunugan ko ang lahat ng Yipyang's Chronicles ng One Land Country. Sa harap ng takot na mga mata ng dalawa, inilabas ni Bai Fei ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang Yanyang ay isang green tea beach. Laging nagpapanggap na inosente at niloloko si Xian. Ang kanyang katulong, si Chu, na nakita ito bilang bagong kaalaman, ay nagtanong, Bai Fei, mahal na hari, sino si Xian? Galit pa rin si Bai Fei. Sumigaw siya sa pagitan ng sino at mamatay. Ito ay isang uri ng lalaki. Nakita ito, masiglang pinayuhan ni Chu. Kung labis na kinamumuhian ng mahal na hari ang Yipyang's Chronicles, bakit hindi ko nalang hanapin ang may akda at patayin siya? Ang Yipza na iyon o kung sino man ay mawawalan din ng interes kay Yanyang. Pagkatapos ay ang puso niya ay nasa mahal na hari na lang. Malungkot na sumagot si Bai Fei, gusto ko ng paghihiganti. Wala akong pakialam sa damdamin ng sinuman. Pagkatapos ay sinabi niya ang tunay na nasa kanyang isip, ayoko lang si Yanyang. Sa pagkasabi niyon, sumabog siya na parang kanyan, mukhang isang tunay na boss. Sabi ng walang alam na si Chu, ang mahal na hari ay napakakaiba. Nagiging baliw dahil sa isang lalaking tao. Kapag bumalik si Dong Yu, malalaman niya kung anong klaseng lalaki siya. Bukod pa rito, maaaring siya na ang fiancé ni A. Ngayon ay naiwan na lang ang dalawa na nagpapalutang-lutang sa ilog. Walang magawa si Qianshu na sumigaw. Kakaiba, ikalawang araw na ng Demon Tournament. Sumigaw ang MC, lahat ng kalahok sa round 2, maghanda. Magsisimula na agad ang mga laban. Naghihintay ang tatlo, sina Yipyang at ang iba pa, sa harap ng information board. Nauna si Shifu kanina, walang ano-ano, may lumapit na grupo ng mga tao, itinuturo sila. Sila ang Goddess of Spear, ang Goddess of Shield, talagang magkasama sila. Pagkakita kay Yipyang, tumalon sila, teka, bakit napakalapit ng walang silbing estudyante ng Old Hero sa kanila? Itinuro siya ng isang matigas na lalaki, nagtanong ng may kabaitan, hoy, mga goddesses, binubulabog ba kayo ng basura na ito? Itinuro ni Li Qing, na kilala sa pagiging flirtatious, si Yipyang at idineklara, kami ay parehong kanya. Anong sinasabi mo? Lubusang napahiya ang matigas na lalaki. Huwag kailanman maliitin ang sinuman sa buhay. Inakay ni Yipyang ang dalawang kagandahan. Magsisimula na ang kompetisyon ko. Fair na, nagtalo ang matigas na lalaki, namumula ang mukha, dapat dahil sa pera. Ang basurang ito ay nagkaroon lang ng mabuting guro at nakakuha ng mga goddesses sa pamamagitan ng pera. Magpahinga lang kayo, walang makakatulong sa kanya sa individual fight ngayon. Tiyak na babalik siya sa arena na gumagapang. Ngayong nahahati na ang mga kalahok sa 4 na grupo, nagpatuloy ang MC. Mga kalahok sa sahig, mangyaring magpatuloy sa kaukulang arena batay sa inyong numero upang lumahok sa individual upgrade competition. Naglakad si Yipyang ng mayabang sa entablado, hindi pinapansin ang mga naiinggit na lalaki. Ang walang silbi na disipulo ng Old Hero.
Nakapasa lang siya sa nakaraang laban dahil pinrotektahan siya ng old hero. Umupo, sila para tingnan kung gaano siya kalayo. Mag-isa lang siya, tiyak na matatakot siya ng todo. Tigilan niyo na ang pagsasalita. Magsisimula na ang palabas. Sa isang iglap, lumitaw ang isang dambuhalang octopus sa arena. Nagsimulang magduda ang mga tao sa audience sa kanilang pag-iral. Ano ito? Ang referee, gamit ang isang XXL megaphone, ay sumigaw, malas ang batang ito. Hinihamon niya ang isang Great Demon level. May naglabas ng textbook dahil sa kakulangan ng kaalaman, ano na naman iyon? Pagkakita pa lang sa pangalan, tumalon siya. Sumigaw siya ng pangalan ng demonyo, Zuan Jiangziwang. Malapit kay Blood Elder, may matigas na lalaki ang nagsalita, Guro, nakita ng mga disipulo na parang gustong kainin ang buhay ng Blood Elder si Hypiang kaya curious silang nagtanong, sayang ba na gamitin ang ganoong kalakas na Zuan Jiangziwang sa kanya? Sumagot ang babae sa tabi niya, pagpatay ni Zuan Jiangziwang sa kanyang biktima, kaya niyang lamunin ang kanilang kaluluwa. Sa ganoong paraan, makukumpirma natin kung nakilahok siya sa insidente ng Wang Family Village o hindi. Sa wakas ay inihayag ng matanda na may madilim na mukha ang nakakagulat na lihim, kung gayon, alam na natin ang nangyari sa Wang Family Village. Ang pagbebenta ng impormasyon sa Demon World ay magdadala sa atin ng malaking kita. Tiningnan niya ang arena. Ito ay parang 49 na nakikipagkita sa 500, ibig sabihin ay tiyak na talo. Tinakpan ni Hypiang ang kanyang ilong. Lantaran niyang pinuna, ang baho. Ang baho, huwag kang lumapit dito. Ngunit matigas itong lumipad pasulong upang umatake sa kanyang soul splitter frenzy. Walang magawa si Hypiang na umiwas sa kanyang mabahong tentacles. Sumigaw siya, umalis ka rito. Ang mga lalaki sa itaas, na iniisip na kayang-kaya si Hypiang dahil hindi pa niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, ay masayang tumawa, saan niya balak tumakbo. May palabas na dapat panuurin. Sige, malaking octopus. Lubos na ayaw ni Hypiang sa octopus na ito. Naisip niya, ang pag-atake sa kanyang katawan ay magkakalat lang ng mabahong bagay sa lahat ng dako. Maaari ko lang, lumingon siya at binigyan niya ito ng isang friendly finger upang pukawin. Hindi inaasahan, ito ay nagpatulala sa mga Blood Elder sa itaas. Pagkatapos ay kumaway si Hypiang, na parang nang-iinis. Ito ay isang galaw mula sa basic soul luring technique ng isang level 100 elementary priest MC. Kaya, naglaho ang octopus bago pa man gumalaw si Hypiang. Nagpanik ang Blood Elder nang makita ito. Kahit ang malakas na demonyo ay kinailangan magsalita ng ilang salita ng paghanga. Ito ang maalamat na soul lock technique. Ang poor devil sa tabi niya ay malinaw na natulala. Tao ba siya o Diyos? Tanging ang mga hindi nakakakita sa soul entity ang walang alam. Anong ginagawa ng basura na ito? Gusto pa rin niyang pukawin si Zuan Jiangziwang. Ikan-away ni Hypiang ang kanyang kamay muli. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at malamig na sinabi, iyan na. Ang masamang espiritu ni Zuan Jiangziwang ay naputol na at ang bangkay nito ay bumagsak na sa lupa. Mayabang na umalis si Hypiang, iniwan ang arena na lubusang magulo. Lahat ay nakanganga sa lubusang pagkabigla, na parang ang sarili nilang mga magulang ay hindi pa nakakakita ng ganito kaligaw bago. Mahigpit na nakakapit ang MC sa script at sumigaw ng malakas, ang kalahok na may numero 287 ang nanalo, na mag-a-upgrade sa round 3. Hindi pa rin makapaniwala ang mga binata at nagrereklamo, paano bumagsak mag-isa ang halimaw na ito. At ang mga halimaw na iyon ay sugatan na nang sila ay hanapin. Nakatagpo lang siya ng isang namamatay. Swerte! Maswerte si Hypiang na kinurot niya ang kanyang ilong at tumakbo ng mas mabilis kaysa dati. Oh my God! Ang baho! Isang disipulo ng Blood Old ang nagsalita din. Namatay si Evil Zhang sa kanyang mga kamay. Dapat ba akong bumaba at silipin siya? Bigla, ang babae sa tabi niya ay lumapit, mukhang nasa sabik. Hayaan mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi sanay ang Blood Old na makakita ng mga tao na nagiging mabait sa isa't isa at sinabi ng may tensyon, matagal na simula nang lumitaw ang isang interesanteng biktima. Personal kong aayusin ito. Kapag nakumpirma na nakilahok siya sa mga usapin ng Wang Village, ang aura ng matanda ay lumaki habang nagpapatuloy siya,
personal ko siyang huhulihin at dadalhin sa demonic realm upang magpakumbaba sa demonic world.